nagbigay muna ho sila ng 51 billion, hindi pa nila alam kung paano po ito gagamitin. Saan ka naman nakakita? Only in the Philippines. Ha? Implement now, plan later. Po sa issue ito ng PhilHealth Plus. Parang produkto lang. So ngayon, Diet PhilHealth tayo. Hindi pa PhilHealth Plus. Diet PhilHealth. Oo. Ang produkto. O Tama? kaya PhilHealth Zero. PhilHealth Zero. Oo. Para sa mga zero ang nakukuhang tulong sa PhilHealth. Di ba it makes sense really that before you appropriate a very huge amount of people's money, di ba dapat meron ka na munang siguradong panuntunan at pupuntahan? Hindi yung appropriate now, you plan later. Obviously, mga kapatid, with all due respect, di ba may mali? Hindi man po nila tanggapin, pero hindi ba hindi ho ba't para bang hindi patas, di po ba? Para bagang andaling kumita ng pera. Well, kayo siguro, sila. Andaling kumita ng pera kasi nga, hinahatid lang sa kanila eh. Hindi ba? At kung ihatid sa kanila, bulto-bulto. Pero tayo, ikaw na gumigising ng maaga. Ikaw ngayon na taxi driver, na wala ka pang boundary. Ikaw na TNVS driver. Hindi ba? Ikaw na nagtitipid. Dahil may babayaran kang hulugan o bill. Di ba ang hirap kumita ng pera? Pero kung mag-allocate kayo ng pondo, ganun-ganun na lang, na para bagang hindi na pinag-iisipan. Kasi nga, hindi nyo pera eh. Hindi po ba? Yan ang Madaling masakit na katotohanan. madaling waldasin pag hindi mo pera. So speaking of pera, May pera ba tayo? May pera ba ang gobyerno? ito hawak ko dito ngayon ang appropriations sa DPWH budget. Bagamat panahon na po para sa ating The Daily Bread at ang ating pong happy hour. Ito bukas ko babalikan ito. Dito mga kapatid, may halimbawa ako ng appropriations per district na sinasabi ko. Wala daw pong pork barrel, wala ng flood control, wala ng pagkikakitaan dyan. Sino may sabi? Ang tanong ko dito, sabi nga, di ba, sabi po ng, sino ba nakapanayam natin, yung insertions na ito, sino-sino may gawa nito? At ano-ano ang insertions? Halimbawa sa party list. Kasi dito po may district, yung mga party list. Walang impormasyon kung saan-saan sila nag-insert at kung magkano mga proyekto. So kailan po magiging transparent yon? Ito bang si Swansing magsasabi kung sino-sino mga party list ang nagpasaksak sa kanya ng pondo sa kung saan-saang lugar at ano yung proyekto? Kasi dito po, may hawak ako dito. Halimbawa, kanino bang district ito? Kasi po, merong BIP, yung Basic Infrastructure Program. Meron din SIPAG. Meron din po SIPAG. Iba-iba ito. Nakuri ng mga proyekto. Meron pa sa mga regions. Medyo, maguguluhan ka ha, pag pinuntahan mo yung GAA. Ano mga halaga nito? Eto, pare-pareho din po ito. Construction of Municipal Gym, 20 milyones. Tama? Round figure din po ito. Construction ng multipurpose building, 40 milyones. Ito yung mga distrito. Paano mo naman nakwenta itong 40 milyones na ito? Ano ang formula dito? Hindi po ba? Paano mo nakwenta itong 50 milyones na proyekto? Tapos sasabihin nyo na cleanest? Squeaky clean. Yan muna ho maganda rin vis-a-vis that particular provision sa GAA. Ano ba itsura ng GL? Halimbawa, may isa akong hawak na GL dito. Ito po yung detalye ng DOH guarantee letter. Pangalan, contact number, GL code, and then assistance, hospital bill, laboratory, medicines, procedures. Amount, ito po yung halaga. Ito po yung itsura ng GL na dadalhin ng pasyente doon sa DOH hospital na magiging
ano din, garantiya nga na meron na po siyang pagkukunan ng pambayad sa ospital. Opo. Itong GL na ito, bawal na ito ngayong ilabas ng mga mambabatas sa kahit na sinong Pilipino. Manong Ted, kung pwede ko hong tanungin, yan po bang hawak nyo ang letterhead ay Department of Health? Hindi po. Ito po yung nanggagaling sa mga tanggapan ng politiko, congressman man o senador. Ito po yung basically, iba-iba sila ng format. But dito po, ang importanteng hihingin sa iyo, yung GL code. Yung pong ating existing, yung kasalukuyang umiiral na patakaran, yung DOH Administrative Order 2025-0011. Sa katunayan, wala pong role ang guarantee letter ng politiko. Ito ho siguro yung isang kalituhan. No? Pag binuksan niyo po yung AO na yun at lilinawin namin sa panibagong lalabas na AO or IRR na sinasabi, yung importante dyan, yung katagang DOH issued. Opo, meron pong guarantee letter ang DOH. Dahil sa prinsipyo po ng garantiya, kung ang isang ahensya ang may hawak ng budget at siya nagpapatupad, pwede siyang mag-issue ng guarantee letter. Pero tulad nga ng sabi ng ating kalihim, Secretary Erbosa, kung ibang tao or ibang entity at hindi DOH yung nag-issue ng guarantee letter, hindi po tama yun. Opo, pero bakit tinatangkilik ng ospital? Kasi ito po ang katotohanan. May isang pasyente na nakapila sa heart center at ang pinaghahanda ka ng 800,000 pesos para sa open heart surgery. Ang pasyenteng ito maninikluhod sa kung kani-kanino para makakuha ng ganito pong uri ng komunikasyon. Dadalhin niya ngayon ito sa heart center para patunay na nakalikom na ako ng halagang ito, yung iba akin na lang ang gastusin. So ito po Sa katunayan, Opo, sa katunayan, Manong Ted, hindi nga nila kailangan pumunta doon sa iba-iba pong mga politiko dahil yung mismong social worker ng Heart Center, registered social worker, ay may access po sa MAIFIP ng DOH. Heart Center being a DOH hospital, nakikita po nila yung budget. Ang kailangan lang pong isubmit doon po sa lumang guidelines is isang ID, of course, para sa identity, tsaka yung bill. Tapos yung social worker on-site ay gagawa lang po kasalukuyan ng tinatawag na case report. Meaning, ito po yung interview, titignan kung anong estado sa buhay at iba pa. Opo. Pero yun nga po sir, ang sinasabi po ninyo, pero sa kabilang banda po, ang nangyayari nga, itong aking ikinikwento, hango mismo sa actual na mga pangyayari. So kung atin pong sasabihin ngayon, Doktor, na sige, wala na itong GL ng mga politikong ito, hindi dapat ino-honor yan, mali yan, hindi tama ang prosesong yan. So kung dito po sa amin po mga GL na nakalap, may kanya-kanyang halaga. Meron pong nagbigay na 15,000, meron pong 80,000, depende po doon sa gustong ibigay ng tanggapan ng mambabatas. So ngayon, kung hindi ito, sino magdedesisyon kung magkanong ibibigay na guarantee doon sa pasyente, magkano ang ibibigay po na tulong at sino magdedesisyon kung itong pasyenteng ito ay kwalipikado o hindi, assuming lang na ang lalapit ay hindi indigent o middle class. Magandang mga tanong yan, Manong Ted. Dalawa yung tanong. Unahin ko sa ikalawa, sino ang magpapasya kung eligible or hindi? Yan po yung ating registered social worker. Ang registered social worker o tinatawag rin na medical social worker ay isang professional. Meron pong lisensya yan mula sa PRC. Trained sila, edukado at may board exam kung paano tumingin at kumilatis ng tao kung talagang siya ay mahirap at karapat-dapat o nagpapanggap lamang at hindi naman. Kaya sila yung merong professional responsibility to do that. Marami ho sila, Manong Ted. Ito yung mahalaga. Walang political affiliation yan, professional po yan, at hindi rin sila tumatakbo for any elected position. Yung sa unang tanong, kung magkano ang pupunta, yan naman po ay may mga approval levels yun. Dun sa ating existing MAIFIP AO, hindi ko lang kabisado, pero something like pag up to 250,000, dun yata sa hospital na-approve na eh. Pag tumaas lang yon, aakyat siya sa regional director ng DOH, I forgot the exact amount, something like 1 million or so. Tapos pag lumampas pa ho doon, aakyat dun sa supervising executive committee member, yung USEC na in charge. Tapos kung lumampas pa ng I think 2 million, Manong Ted, ang Secretary of Health po nagde-decide. So, importante ho na makikita yung bill at dun sa bill magbabase kung magkano ang kailangan. Opo. So, dito po sa mga taga-social worker natin na trained kaninyo, are you familiar sa kanilang mga panuntunan? Paano masasabi na ang isang lumapit sa kanila
Hindi po indigent, hindi yung klarong-klaro na talaga namang zero dapat nga walang babayaran. Yung middle income earners. Ano ang hihingiin sa kanila? Ano ang mga dapat na patunay na kailangan nila ng tulong pinansyal? Yan ang hindi ko po masasagot, Manong Ted, kasi nga professional ano po yan, meron silang specific training and criteria na ginagamit for their evaluation. Sa pananaw po namin lang, ang nagsasubmit na sila sa amin is yung kanilang tinatawag na case report. So yun po yung basihan namin at parang ano yun, kumbaga yung mga doktor na lisensyado, pag sinabi nilang itong taong to ay may sakit, on the power of their license, we have to trust them. So baka maganda ho sila, tanungin natin kung paano nila ginagawa. Yun nga po. Kasi ngayon, sir, ang nakakapagbigay ng kalituhan nga sa atin, hindi naman po masama, di ba, na magkaroon ng gantong programa para sa nangangailangan. Pero sino ba? Ano ba identification ng nangangailangan ng kwalipikado rito? Kasi po sa ngayon nga, yung iba nagsasabi, okay na ako dyan sa GL ng politiko, at least napapakinabangan namin yung politiko sa aming lugar. And then, dito kasi sa amin, ang gusto nilang mangyari, mamalimos ka sa kalsada para maituring ka na mahirap at matulungan. Yan po yata dito ang mahirap natin ma-identify ngayon. Yung social worker, sa kanyang personal, sariling opinion, plus yung guidelines nyo, na ito, paano kung nakita niya may kotse, yung pumunta doon, di kotse. Di ba, ang ibang tangkilik doon, hindi, can afford naman to, may kotse. Pero yung kotse ito, hulugan pa ito, hindi nga nababayaran. Mga ganun pong bagay. Manong Ted, yan po yung opinion, but hindi lang basta-basta opinion, professional opinion ng social worker. Ang hindi ko kasi namin na masagot ay kung pupunta dun sa mga opisina ng politiko, hindi rin ho talaga namin alam kung sino nagde-determine. Baka yung iba sa kanila may mga social worker, pero baka yung iba wala po. Pero sa loob po ng ospital, uniform po yung requirement na isang lisensyadong social worker. At hindi ko ho talaga masagot, Manong Ted, kung paano nila ginagawa kasi kasama sa kanilang professional practice po yun. Opo. Sige po. So sa ngayon po, sir, dito po sa inyong bubuuin pa lang na ma-IFIF guidelines na ito, sino po ang bubuo nito at ano ho ang partisipasyon dito ng mga civil organizations na may issue po sa ma-IFIF kung sakasakali man? Magandang tanong, Manong Ted. Sa katunayan, kaya rin ako nagpa-video ngayon, hawak ko yung draft eh. So, this is already a start of a public consultation. Siyempre, hindi natin i-line by line, no? Kasi limited time tayo. Pero ang balak rin po ng Secretary Erbosa, pag nalinis na yung first draft, ito po ay i-disseminate namin. Gusto po namin na malinaw at sobrang transparent na para bang hindi na tayo magtatanungan later on at kasama ang civil society. At hindi lang ang civil society, important yung mga patients organizations kasi sila naman yung mga pumipila po eh. So para malinaw kung ano yung mga suggestion nila, ano yung mga kanilang pananaw, particularly dun sa Section 19, yung ating inuulit-ulit na political prohibition or sa salita ng ating mga Senate leaders na ginagamit na rin ng Malacanang, yung anti-EPAL provision. Opo. So again, dito po sa inyong bubuuin na guidelines na ito, sino ho na naman sa inyong palagay po, again, ang magdedesisyon, pauubaya po ninyo sa social workers sa ospital ang desisyon kung magkano tatanggapin, kung sakasakaling kwalipikado at sino ang qualified o hindi? Ang registered social worker ang titingin sa eligibility, hawak rin po niya yung kanyang bill, ng ating pasyente. Doon po natin makikita kung magkano ang kailangan. Doon sa naririnig nga po namin, baka yung hawak yung GL na hindi naman galing sa DOH, parang hindi ho ba tayo magtataka, baka yung mga amounts parang uniform, round numbers, no? 10,000, 50,000, 100,000. Hindi naman ganyan yung nakasulat sa bill eh. So importante at kaya ito iniugnay ni Secretary Erbosa dun sa zero balance billing. Kung ang pakay natin ay zero balance billing, hindi dapat round numbers. Kung ano yung nakikita sa bill na kailangan mapunuan, yun dapat yung binibigay dun sa ating medical assistance. Sir, yan pong zero balance billing na yan, again, doktor, ay para po lamang doon sa sinasabi po ninyo na mga nasa ward patients. Practically, yan po yun. Di ho ba? Mismo si Secretary Ted Erbosa nagsasabi ho sa hearing ng Senado na kapag kumuha ka na ng private room, hindi ka nakasama dyan. Di po ba? Ang dami po nitong mga gantong kaso. Halimbawa, ito, specific po ito. By the way, yung binabanggit nyo na round number, may hawak ako dito, Malasakit Program Office, DOH. Round number po ito. Yes. Opo, itong nakalagay dito na remaining balance, ano po, round number po ito, wala din pong butal. So, ibig sabihin po,
Again, again, ano po, mawalang galang lang, yung binabanggit nyo po na zero balance billing, relevant to this na dapat hindi round number, baka po ito doon sa mga, halimbawa, immunocompromised patient. Ito po, ito actual case, may cancer. Opo, may breast cancer. Ngayon, dahil sa sinasabi ng doktor niya, huwag kang magpapa-ward kasi immunocompromised ka, mapapadali buhay mo. So, magpa-private ka, mumurahin lang po na kwarto, pero sasabihin ng ospital, ito ho ang ating sitwasyon dito. Ngayon, mag-guarantee letter ka, DSWD o DOH man yan, o malasakit center man yan, pero babayaran mo muna ito. So, meron ka pa rin out of pocket. Pag nakakubra kami doon sa ibibigay mong GL, nalalakarin mong GL, tsaka namin nare-reimburse sa'yo. Alam niyo, ito actual ito na sitwasyon ng marami pong mga pasyente. So Doc, again, hindi ho namin masakyan yung zero balance na yan para po sa usapin ng mga middle class o kaya po yung immunocompromised na mga pasyente na nauobligang kumuha ng private ward, private room. Manong Ted, opo,